update na po ng umaga. Magandang umaga po sa ating mga sambahay. Good morning, Rina. Good morning. Maraming pangyayaring naganap kahapon, ha? Kahapon. Sa Habang pagdinig, napakahaba. At HOR, itutuloy yan mamaya. may Senate kahapon. Tapos kasabay pa nun yung eroplano ng Saudi Airlines, diba? Nagkaroon Sunod-sunod ng yung ano. news kahapon. Mainit-init. Nako, at isang matapang na Laila de Lima ang nag-privilege kahapon, no? Marami din siyang binitawan dun sa salita at kailangan daw imbestigahan ng CHR. Ito nga nangyayari sa Bilibid ngayon. Yung paglabas nitong mga witnesses nila na binigay nila sa HOR kahapon. Tingnan natin ang magiging mangyayari dyan sa mga magiging development sa pagdinig at paghahayag din ni Senator Laila de Lima. Magandang umaga pong muli. Araw na po ng Miyerkules, 21 ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Senator Laila de Lima, idiniin ng mga testigo sa Bilibid drug probe ng Kamara. Pagdinig itutuloy ngayong araw. Preparasyon para sa barangay at SK elections na nakatakda sa susunod na buwan, itinigil na ng COMELEC pondo para dito ilalaan sa halalan sa susunod na taon. Pagbuwag sa Philippine Charity Sweepstakes Office, pinag-aaralan na ni Pangulong Duterte. Distress call o hijacking alert ng Saudi Airlines false alarm ayon sa MIAA. Ngunit insidente iimbestigahan pa rin ng CAAP. Senate Defenders at Ombudsman Graf Basters maghaharap sa first game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. At 2 stroke patients sumailalim sa treatment at rehabilitasyon sa tulong ng serbisyong kasangbahay at ng UNTV Partners in Public Service. Una po sa ating mga balita, pinag-aaralan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuwang sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga lokal na opisyal ng Davao City kahapon, ipinahayag ng Pangulo ang pagkadismaya dahil sa talamak na korupsyon sa ahensya. And even in the PCSO, it's the most corrupt agency in government. Alam mo, ang ginawa nila niyan, yung small-time lotto, pinasok nila ang wedding. And they had this agreement with government na sila na ang magpatakbo, they get a commission. Pero as it turned out, nilaglag nila 20% lang. Ito lang ang kinita ng gobyerno. Yan. Sa kabila nito'y umaasa ang Pangulo na may improve pa ang performance ng ahensya, ngunit kung hindi ay tuluyan nang i-abolish ito. Ang PCSO ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na layong lumikom ng pondo para sa mga health programs at medical assistance at services ng pamahalaan. Kinumpirma ng Presidential Communications Office ang natanggap na intelligence report na ilang influential Filipino-American businessmen at leaders sa Amerika ang umano'y nagpaplano na patalsikin si Pangulong Duterte sa Enero ng susunod na taon. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Hindi isinasantabi ng Malacanang ang anumang impormasyong tinatanggap nito hinggil sa destabilization plot laban sa Administrasyong Duterte. Gayunpaman, wala pang plano ang pamahalaan na gumawa ng legal na aksyon laban sa mga ito. Meron kaming mga pangalan, we know who they are, we are studying it. The warning is just be careful in what you plan. Whoever is planning an ouster or a coup d'etat, just be careful with what you do. And just make sure that whatever you do is within the bounds of the Constitution. Sa ngayon ay iniimbestigahan at gumagawa na ng validation ng Malacanang sa mga tinanggap nilang impormasyon hinggil sa mga pangalan na nagbabalak na paalisin ang Pangulo sa pwesto. We are looking into it seriously. We are investigating it. Hanggang doon lang muna tayo. We know that these plans are being hatched. Naging matipid sa mga detalyeng isinasa publiko ang Malacanang hinggil sa nasabing destabilization plot.
Gayunpaman, tiwala ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na hindi magtatagumpay ang plano ng sinumang patalsikin sa pwesto si Pangulong Duterte dahil sa suportang tinatanggap nito mula sa taong bayan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inilahad ng Department of Education sa Senate Committee hearing kahapon ang mga reformang plano nilang gawin sa pagtuturo ng kasaysayan ng martial law sa mga eskwelahan. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Hindi kontento si Senator Bam Aquino sa paraan ng pagtuturo ng kasaysayan ng martial law sa kasalukuyang curriculum at textbook sa mga paaralan. Sa pagdinig ng Committee on Education, Arts and Culture, pinuna ng senador ang mga umunay kulang-kulang na detalye sa mga libro at ang tila pagbibigay diin sa mga magagandang nangyari sa ilalim ng rehimen ni dating President Ferdinand Marcos habang tinatanggal ang mga kwento ng torture at mga pagpatay. We have laws already talking about the atrocities of martial law. Bakit tayo natatakot ba tayo o nahihiya na pag-usapan yung masasamang bagay sa ating kasaysayan? Palagay ko, kailangan nating harapin yan para we won't repeat the mistakes of the past. Bilang isa sa mga biktima ng human rights violation noong martial law, naniniwala rin si Department of Education Secretary Leonor Briones na malaki pa ang kakulangan sa tamang pagtuturo ng parte ng kasaysayan na ito sa mga kabataan. Kaya naman sinimula na anya ng DepEd ang pagbabago sa curriculum at textbooks at sa paraan ng pagtuturo sa mga paaralan. Hindi lamang ang textbook ang magiging source ng learning ng kabataan. Mayroon ding mga supplementary readings, mayroon ding activities sa school, halimbawa mga events, may play, may mga activities sa school na ma-emphasize ang period ng martial law. Ayon sa kalihim, magiging sentro ng bagong curriculum ang human rights at saka bibigyan ng special emphasis ang storya ng martial law. Grade 2 pa lang ay ituturo na dapat ang konsepto ng karapatang pantao. Maliban sa araling panlipunan, plano rin ng DepEd na i-integrate ang konsepto ng martial law sa iba pang subject mula elementarya hanggang high school. Sa ngayon ay nasa transition period pa ang bagong curriculum at inaasahan sa susunod na taon ay magagamit na ang mga bagong textbooks sa paaralan. Ikinatuwa naman ni Senator Bam Aquino ang pagbabagong ipinapatupad ng DepEd. Palagay ko, kung yung foundation ng kanilang kaalaman nandyan, mas madali nilang suriin kung ano yung nakikita nila online. Kung meron silang foundation of what is right, what is wrong, ano yung nangyari, ano yung hindi nangyari, pag dumating na yan online, mas may kakayahan sila na suriin kung ano ba talaga yung nangyari at hindi. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Pinagtibay ng Korte Suprema ang naging desisyon ng Senate Electoral Tribunal na nagdedeklarang isang natural-born Filipino citizen si Senator Grace Poe, kaya't kwalipikado itong mamuno bilang isang opisyal ng pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Hindi pinabura ng Korte Suprema ang petition for certiorari na inihain ni Rizalito David na kumukestyon sa naging desisyon ng Senate Electoral Tribunal na isang natural-born Filipino citizen si Senator Grace Poe. Sa desisyong inilabas ng Supreme Court, nakakuha ng 9-3 na boto mula sa mga maestrado kontra sa petisyong inihain ni David na nagpapatibay sa desisyon ng SET hinggil sa citizenship at residency issue ng senadora. Paliwanag ng Korte Suprema, sapat ang naging batayan ng SET upang ideklarang natural-born Filipino ang senadora, kung kaya't may karapatan ito sa posisyon ng isang opisyal ng pamahalaan. Wherefore, the petition for certiorari is dismissed. Public respondent, Senate Electoral Tribunal did not act without or in excess of its jurisdiction or with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction in rendering its assailed November 17, 2015 decision and December 3, 2015 resolution. Private respondent, Mary Grace Poe Manzares, is a natural-born Filipino citizen qualified to hold office as Senator of the Republic. Unang isinampa ang kaso sa Senate Electoral Tribunal upang matanggal si Poe bilang senador dahil sa issue ng citizenship at residency nito. Ayon kay David, hindi maituturing na natural-born citizen ang senadora dahil isa itong foundling at tanging mga natural-born citizen lamang ang kwalipikadong maging senador sa ilalim ng saligang batas. Ngunit dinismiss na tribunal ang kaso kaya't umapila si David sa Korte Suprema.
Nitong Abril naglabas ng desisyon sa isang hiwalay na kaso ang Korte Suprema na nagsasabing isang natural-born Filipino citizen ang senadora. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Hindi naman ipagwawalang bahala ng Manila International Airport Authority o MIAA ang umunoy hindi sinasadyang pagkakapindot ng piloto ng Saudi Airlines sa distress call button na nagbibigay ng hijacking alert sa NAIA Control Tower bago ito lumapag sa paliparan kahapon. Narito ang hataw na balita ni Mon Locson. 20 milya bago maglanding ay nakatanggap ang Manila International Airport Authority ng advice mula sa control tower na under threat ang Saudi Airlines Flight SV872. Ayon sa control tower, 2 beses sila nakatanggap ng distress call mula sa eroplano. Nang siyasatin ay sinabing napindot lamang ng piloto ang tinatawag na emergency button. Subalit hindi ito maaring ipagwalang bahala ng MIA. Dahil nakapagtataka na 2 beses na aksidenteng napindot ng piloto ang squawk o ang emergency button. I've been with the airline for about 38 years on the airline side, and also I've been with the airport for quite a long time. Actually ngayon ko lang narinig din na sinabi nagkamali ho sila. Pwedeng isa, pero 2 beses. Bahagi ng standard operating procedures na i-hold muna ang eroplano at isailalim sa inspeksyon ang lahat ng pasahero at ang kanilang mga bagahe. 410 ang sakay na pasahero ng Flight SV872. Mayroon 2 piloto at 8 crew. Hindi naman naapektuhan ang operasyon ng mga flight sa buong NAIA complex. Isa naman sa mga kamag-anak ng pasahero ng naturang flight ang lubos na nag-alala sa sitwasyon. Napanatag lamang siya matapos makausap ang kanyang ina sa telepono. Wala pong suspicious na nangyayari po sa loob. Nakatakdang magsagawa ng investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa insidente. Mon Locson, UNTV News and Rescue, Pasay City. Binuksan sa Las Piñas City kahapon ang bagong negosyo center na layong matulungan ang ating mga kababayang nag-uumpisa pa lamang na makapagtayo ng sariling negosyo. Magbibigay din ng center ng mga seminars kung paano mapapalago ang kanilang puhunan at maiwasan ang pagkalugi. Narito ang hataw na balita ni Brian Evangelista. Mayroon ng 284 branches nationwide ang negosyo center ng DTI na nagsisilbing one-stop shop para sa ating mga kababayan upang maging hassle at worry-free ang pagtatayo nyo ng negosyo. What the negosyo center can provide: access to information, business name and registration requirements, you can do it there. Access to finance, access to money kung saan ang pwedeng makamahiram, microfinance institution. Access to market, there might be market information, sino ang pwedeng buyers ng mga ganitong produkto. No? And of course, access to training. Ang Las Piñas Negosyo Center na matatagpuan sa second level Villar-Sipag C5 Extension Road ay karagdagan sa mahigit 200 negosyo centers na itinayo ng DTI nationwide. Ito'y kauna-unahang negosyo center ng DTI na sponsored ng NGO upang magkaroon ng libreng opisina at training facility sa Las Piñas. Para ma-encourage yung ating mga kababayan na magtayo ng micro, small and medium enterprises para sa ating pagtulong na syempre pag nakapagtayo tayo ng micro, small and medium enterprises, then magpo-provide yun ng employment and economic development sa lugar. Ayon kay Senator Villar, nasa 98% ang mga kumpanyang micro, small, medium enterprise na nagbibigay ng 65% ng hanap buhay sa bansa. Kaisa naman sa advokasiyang ito ang mga successful businessmen sa Philippine Chamber of Commerce ng Las Piñas City na maibahagi ang kanilang karanasan bilang gabay sa mga kababayan nating nais magsimula ng negosyo. Sa marketing po, siguro po meron tayong pwedeng mapabahagi to understand quite well the market condition and how to survive. Layunin ng negosyo center na masigurong magiging matagumpay ang anumang negosyo na ating papasukin upang hindi na tayo mangibang bansa at tuluyang makahango sa kahirapan. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Las Piñas City.
Isang bangkay ng lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuan sa Ermita, Maynila kagabi. Samantala, patay naman sa engkwentro sa mga pulis ang tatlong hinihinalang tulak ng droga sa Malate, Maynila kaninang madaling araw. May hataw na balita si Jericho Albano live. Good morning, Jericho. Good morning, June. Nakabalot ng packaging tape ang mukha, gayon din ang dalawang kamay at paa ng matagpuan ang bangkay ng lalaki sa gilid ng MacArthur Bridge sa madilim na bahagi ng Arroceros Extension sa Ermita, Manila pasado alas 10 kagabi. Hinihinalang binigti muna ang biktima bago ibinalot ang mukha nito dahil sa alambreng mahigpit na nakapulupot sa leeg nito. Isang placard na may nakasulat na Kagelaw, drug lord ng Mindanao, kayo na ang susunod. Ang natagpuan na nakalagay sa katawan ng biktima. Nakuha sa bulsa nito ang driver's license na may pangalang Glaugan Laco Camir na residente sa Sampaloc, Manila. Ayon kay Police Inspector Arnulfo Hacaban, Deputy Commander ng Loton PCP, natagpuan ito ng isang lalaking naglalakad sa lugar na agad tumawag sa kanilang istasyon. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis upang alamin ang totoong pagkakakilanlan ng biktima at kung sino ang nasa likod ng krimen. Samantala, patay naman sa engkwentro sa mga pulis ang tatlong lalaki na hinihinalang tulak ng droga sa A. Rojas Street, Malate, Maynila pasado alauna ng madaling araw. Ayon kay Police Chief Inspector Paul Sabulao ng Arellano PCP, nakaengkwentro ng kanyang mga tauhan ang tatlo nang biglang takbuhan ng mga ito ang kanilang checkpoint sa P.O. Campo Street matapos itong sitahin ng mga pulis. Nang makorner ng mga humahabol na pulis ang tatlo sa madilim na bahagi ng A. Rojas ay biglang pinaputukan ng isang suspect ang mga ito. Doon na umano napilitang gumanti ng putok ang mga otoridad. Isa sa mga napatay na suspect ay may nakitang tattoo na Sputnik gang. Na-recover naman sa mga suspect ang dalawang 38 na kalibre ng baril at 5 sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Yan ang ating balita mula rito sa Manila, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Nahuli ng mga pulis ang 12 taong sangkot umano sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot sa isinagawang city-wide one-time big-time operation sa Valenzuela City kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Good morning, Rina. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Arestado ang 12 kalalakihan sa magkakahiwalay na drug operation sa ilalim yan ng citywide one-time big-time operation ng mga pulis dito sa Valenzuela City kagabi. Sa MacArthur Highway, Barangay Malanday, nahuli sa isang buy-bust operation sina Ronald Dragon, Jimmy Rainera at Reynaldo Kasupanan matapos nilang tanggapin ang buy-bust money mula sa operatiba kapalit ng ilang pakete ng shabu. Sa J. Santiago Street naman, sa Libo 1 ng Barangay Malanday pa rin, naaktuhan naman habang nagpapat session sina Alan John Paul Diaz, Richard Solis, Jerome Gavalpin, Ranel 5 at ng 2 pang minor de edad na lalaki. Huli rin sa isa pang buy-bust operation sa Salvacion, Looc Street, Barangay General T. De Leon. Ang target ng operatiba na si Jobet Mahinay o mas kilala sa lugar bilang alias Onay na umano'y tulak ng droga sa lugar. Aminado ang suspect na kagagamit lang niya ng shabu bago siya mahuli ng mga pulis. Kasamang nahuli sina Santiago de Vera at Brian Apolinario nang maaktuhang gumagamit ng shabu sa drug den house ni alias Onay. Ayon kay Police Senior Inspector Joey Hizon, pariti ito ng pinaigting nilang kampanya kontra droga na VAD o Valenzuela Ayaw sa Droga. Simula umano nang higpitan nila ang pagsugpo sa pinagbabawal na gamot ay kapansin-pansin na bumaba ang mga krimeng pinag-uugatan ay droga tulad ng murder at pagnanakaw. Samantala, 30 motorsiklo naman ang kinumpiska ng otoridad sa isinagawa nitong Oplan Donut o kampanya kontra carnapping. Kahina-hinala ang mga naturang motorsiklo dahil maaaring nakaw ang mga ito nang walang naipakitang rehistro ang mga nagmamay-ari nito. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla mula sa Valenzuela City. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Good morning, Monica. Thank you, Rina. Here are the latest news from different parts of the globe at this hour. U.S. Health
Health officials on Monday urged pregnant women to postpone non-essential travel to Miami due to the Zika virus threat, even though they have lifted the travel warning for the neighborhood of Wynwood. Earlier in the day, the neighborhood of Wynwood was declared to be Zika-free by the governor of the state of Florida and invited visitors to return. The Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, left in place a travel warning issued on August 19 for nearby Miami Beach. The CDC's Wynwood travel warning had been the first time that the agency had ever told travelers to stay away from a neighborhood in any U.S. city. 7 people have been killed in floods in southwest China that were triggered by recent torrential rains. Heavy rain hit Panziwa City on Sunday and Monday, affecting over 12,000 local residents. 9 people are reported to be missing. The local government has evacuated affected people and fixed any damage. The rain is expected to continue until Wednesday. Meanwhile, disability rights group asked Child Protective Services to investigate the case of a severely disabled Wisconsin teenager's decision to end her life. Calvin Manaig has the news. Disability rights group asked Child Protective Services to investigate the case of a severely disabled Wisconsin teenager's decision to end her life. Disability rights group said they are asking the state child protection agency in Wisconsin to investigate the case of a severely disabled teenager who suffers chronic pain and has expressed an intention to commit suicide. Jerica Bolin, 14, who suffers from type 2 spinal muscular atrophy, garnered widespread attention earlier this year by speaking openly about plans to end her life. However, several disability rights groups have voiced concern. However, under Wisconsin law, minors are legally incompetent to make decisions regarding their own medical treatment. And so the parent really needs to be involved in that decision. So, Disability Rights Wisconsin filed a complaint to the Outagamie County Children, Youth and Families Division. The office did not respond to a request for comment. Pew said that while she does not have sufficient detail to assess Bolin's medical condition, anyone in the girl's situation should speak with more than one doctor. sometimes, and I'm not saying it's in this case, but sometimes the medical profession does not give good information to people with disabilities about quality of life and about what their life can look like as a person living with a disability. Earlier in August, 4 other disabilities rights groups filed a second complaint, arguing that Bolin's case should be treated as one of suicide prevention because her disease is not terminal. They also questioned the pain management care Bolin has received. State officials could not confirm if the family is involved in an investigation. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, USA. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for those updates. Samantala, Rina, may sabi ka? Nakakalungkot lang yung balita kanina about dun sa may disability, no? Parang nabalita ko lang din sa inyo yung Paralympics, di ba? Na kasi yung sa ibang bansa is legal sa kanila, yung euthanasia. So legal sa kanila kung gusto mo nang magpakamatay, di ba? Parang kukuha ka lang ng certificate from the doctors in your pati family sa mga as well. pamilya mo. Yes. Talaga mundo ngayon. Gusto nila yung bahala sila. Attorney G and Beth at Joka sa Radyo La Verdad 13:50 sa oras na. Rina, good morning. Good morning. Ano, yan na. Resibo, attorney. Tito John, Tita Rina. Got it. Alam mo kahapon nandoon si Tita Beth sa hearing. Talaga? Siya maka-get over. Hindi nyo napansin? Kamukha niya nga yung katabi ni Huwag ka na magkakamalit, ma. Huwag ka na makakamalit, baka matukhang ka. Yun, ha? Huwag ka magkakamalit. Yung katabi ni Persida Acosta. Alam mo si Tito John, Hindi naman si Persida Acosta. Ay, hindi. Hindi naman. Hindi siya maka-get over. Napakaputi naman nun ni Tita Beth kung si Persida Acosta yung kamukha niya. Kahapon pa siya. Sige, narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Senator Leila de Lima idiniin ng mga testigo sa Bilibid drug probe ng Kamara. Pagdinig, itutuloy mamaya. Reorganisasyon sa Justice Committee, hindi nakaplano ayon kay Senator Tito Soto.
Preparasyon para sa barangay at SK elections na nakatakda sa susunod na buwan, itinigil na ng COMELEC. Pondo para dito ilalaan sa halalan sa susunod na taon. AFP Western Mindanao Command naniniwalang malaki ang may tutulong ng MNLF sa kampanya ng pamahalaan kontra Abu Sayyaf Group. Pamimigay ng second dose ng anti-dengue vaccine sa mga estudyante sisimulan na ng DOH sa Oktubre. At 2 stroke patients sumailalim sa treatment and rehabilitation sa tulong ng serbisyong kasambahay at UNTV partners in public service. Sa detalye ng mga balita ay pagpapatuloy ng House Committee on Justice ngayong araw ang isinasagawang investigasyon sa umano'y talamak na operasyon ng droga sa New Bilibid Prisons. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Aabot sa 30 testigo at resource person ang nakatakdang ipresenta ng DOJ sa pagdinig. 4 sa mga ito ang naipresenta na kahapon. Ayon sa mga testigo, ₱1,000,000 umano ang tinatanggap noon ni dating Justice Secretary Leila de Lima mula sa mga drug lords sa Bilibid. Ayon sa dating police officer na si Rodolfo Magleo, malapit siyang kaibigan ni Komando Gang Leader JB Sebastian na ayon sa kanya ay may kaugnayan kay de Lima. Paglalahad nito, ipinalipat sa NBI detention cell ang mga high-profile inmate na tinaguriang Bilibid 19 dahil hiniling umano ito ni Sebastian kapalit ng ₱10,000,000 ibinayad kay de Lima. Noong panahon anya ng dating kalihim, kilala ang Bilibid bilang Little Las Vegas at Drug Trade Center ng Pilipinas dahil sa talamak na droga, pasugalan, prostitusyon at iba pang mga kontrabando. Ayon naman sa high-profile inmate na sa Herbert Colango, nagbibigay siya ng ₱3,000,000 buwanang payola kay de Lima kapalit ng pagpupuslit niya ng mga kontrabando sa Bilibid. Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time, tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3,000,000, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun ay PR payola po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ipapasok. Ay siyempre po may paspas po tayo sa Department of Justice ni Secretary de Lima po. Sinabi pa nito na kinausap siya ng aide ni de Lima na si Jonel Sanchez upang pagtulakin sila ng droga upang pondohan ang pagtakbo nito bilang senador. Ayon pa kay Colango, personal pa niyang nakausap tungkol dito si de Lima dahil sa takot na ilipat din siya sa detention cell ng NBI. Sabi ko, bulong ko na, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan kay Junel po, payag na po ko doon, huwag lang ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it, sabi ko. Pagtayo ko po, Your Honor, 1 step, 2 step, nandito na po ko at lumingon po siya. Herbert, ma'am, sabi ko kasi palit na ko eh. Sabi na, Herbert, temporary ka lang muna doon na. Isinalaysay naman ng isa pang testigo na si NBI agent Jovencio Ablen Jr. na nagpasama sa kanya noon si Bucor OIC at NBI Deputy Director Rafael Ragos upang maghatid ng ₱1,000,000 pera kay de Lima. Kinumpirma naman ito ni Ragos at sinabing mismong si de Lima ang tumanggap sa pera. Nagsalita siya, sabi niya, Nyor, confidential ito, tayong dalawa lang nakakaalam. May dadalhin tayong kota kay Lola, 5,000,000 yan. Samantala muli namang itinanggi ni de Lima ang mga akusasyon at sinabing gawa-gawa lamang ang mga ebidensya laban sa kanya. Sino naman po ang mga testigo nila? Hindi pa ako nakinig o nanood doon sa ongoing house inquiry nila. Although meron pong siyempre mga staff ko po na medyo nakinig naman po via radio or probably TV. Sino po ba ang mga testigo nila? Mga preso sa Bilibid, mga convicted criminals, DOJ or NBI officials and others who have an axe to grind against me, or those who have skeletons in their closet and are now being pressured to do Malacanang's bidding at the risk of being charged themselves. Sa puntong ito, gusto kong iparating ang aking pagpapatawag sa lahat ng tumatayo at tatayong witness laban sa akin dyan sa house hearing na yan. Alam ko na kayo ay napilitan at napuwersa lamang para idawit ako sa kung anumang anomalya sa Bilibid gamit ang panggigipit, blackmail,
or marahil pati torture. Ang hindi ko mapapatawad ay ang mga nasa likod nitong pag-iimbento ng mga ebidensya laban sa akin. May araw din po kayo. Ipapatawag naman sa pagdinig ng komite sina dating Justice Undersecretary Francisco Baraan at dating Bucor Director Franklin Bucayo na idinawit din ng mga testigo. Pinagkakapirahan umano ni Baraan ang paglilipat ng mga inmate habang si Bucayo ay tumatanggap umano ng 1.2 million pesos na buwanang payola mula kay Kulango. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinwestiyon ng House Minority Group ang ilan sa mga naging proseso ng investigasyon ng House Justice Committee sa umunoy iligal na kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison o NBP. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Inaprubahan ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang inirekomenda ng House Committee Justice na bigyan ng immunity ang 6 na testigo sa ginagawang investigasyon sa umunoy illegal drug trade sa National Bilibid Prison. Ito ay sina Rafael Ragos na naging OIC ng Bureau of Corrections sa panahon ni dating Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima, Jovencio Ablen na escort driver ni Ragos, sina Herbert Colanco at Noel Martinez na gang leaders at 2 pang inmate na sina Jaime Pacho at dating Police Major na si Rodolfo Magleo. Nababahala naman ang ilang mambabata sa pagbibigay ng lower house na immunity upang hindi sila makasuhan sa anumang sasabihin sa pagdinig. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Sarate, dapat masuring mabuti ang mga testimonya ng mga testigo at hindi dapat magpadala ang pamahalaan sa kanilang mga pahayag. Sinabi naman ni Albay Representative Edsel Lagman na dapat na ipaliwanag na mabuti ng komite ang tungkol sa immunity kung saan maaari pa rin makasuhan ng mga testigo. If they're not telling the truth, then they can be charged for perjury or false testimony. Kinuwestiyon rin ng mambabatas ang ginawang direct examination ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre sa mga testigo na labag umano sa House rules. If Secretary Aguirre is acting as counsel or lawyer of this affiance or witnesses, under the rules of the House and under tradition, the lawyer cannot direct questions to the witness. He should pass the questions through the committee or the chairman of the committee. Wala rin anyang ibang layo ng investigasyon na ito kundi idiin si Senator De Lima nang siya ay kalihim pa ng DOJ. Una na ring sinabi ng House Committee Justice Chairman Reynaldo Umali na wala silang ibang layon sa investigasyon na ito kundi ang makapagrekomenda ng mga pulisiya at mga batas upang maresolba ang paglaganap ng ilegal na droga sa pambansang kulungan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Iginiit naman ng Senate Majority na walang kinalaman si Pangulong Duterte sa resulta ng botohan sa pag-aalis kay Senator Laila De Lima bilang pinuno ng Senate Committee on Justice and Human Rights na nag-iimbestiga sa mga umano'y kaso ng extrajudicial killings at summary executions sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Hindi pinlano ngunit napag-usapan na ng mga senador ang pagkakaroon ng reorganization sa Senate Committee on Justice and Human Rights, kabilang na dito ang pag-aalis ng chairmanship kay Senator Laila De Lima. Ngunit ayon kay Majority Floor Leader Senator Tito Soto, walang kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa kinalabasan ng botohan. Wala pa kaming makikitang kinilos kami na rubber stamp kami. Walang pakialam si President Duterte sa aksyon ng Senado kahapon. It was a consensus reached by the members of the Senate. Ayon pa kay Senator Soto, importante ang naging reorganisasyon upang panatilihin ang independence ng Senado at masigurong hindi ito magagamit para sa pansariling interes ng iilan. So for the Senate to be independent, hindi pwedeng subservient kami, pero hindi rin kami pwedeng adversarial. Kung hindi, masama para sa bansa kung ang Senado adversarial sa administrasyon. Masama din kung subservient. So we have to remain independent. Dagdag pa ng senador, maaari sanang pigilan ni Senator De Lima ang mosyon ni Senator Manny Pacquiao kung kinwestiyon niya ang managing pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang naging privilege speech sa plenaryo. If she interpolated, it would have been a different story. If she interpolated and cross-examined
what Senator Cayetano was saying, she could prove if it's not true, di ba? Pwede niyang makumbinsi ang iba sa amin na hindi pala ganon, hindi pala ganyan. That was a possibility. Pinatotohanan naman ni Senator Manny Pacquiao na hindi niya pinlano ang kanyang motion. Ang nasabihan ko lang doon sa floor na si Majority at saka si Cayetano. Pero hindi nila alam na akala nila mag-interpolate lang ko doon sa privilege speech ni Cayetano. Pero na-surprise sila nung nag-motion ako. Ayon naman kay Senator Franklin Drilon, hindi siya kinonsulta ng mayorya ng Senado, gayon din sina Senator Bam Aquino, Risa Hontiveros at Senator Kiko Pangilinan kahit na miyembro sila ng majority bloc. Sana po kung nagkaroon mo ng konsultahan, baka sakali hindi na dumating sa botohan. Ngunit nangyari, kaya aming tanggap yan at kami po'y magpapatuloy bilang independent bloc in the majority. Muli namang iginiit ni Dilima na hindi katanggap-tanggap ang ginawa sa kanya ng Senado. Mr. President, I did not expect you or the senators to defend me from the vicious attacks of Malacanang as a person, as an incumbent senator of the Republic. The least I expected, of course, is you allow me to defend myself by myself without any support whatsoever from the Senate. But for this body to strip me of my committee in an unprecedented fashion at this point was unimaginable. And I resolve to imagine more of what the President's allies are capable of. Joyce Balancho, UATV News and Rescue, Senate of the Philippines. Magsasagawa ng mas malalim na investigasyon ng PNP Internal Affairs Service sa nasa mahigit na 80 aktibong pulis na umano'y sangkot din sa transaksyon ng iligal na droga. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilaga. Sa 76 na law enforcer na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte na sangkot sa iligal na droga, 76 sa mga ito ang sumuko na sa Internal Affairs Service. 30 sa kanila ang nagbigay ng mahahalagang impormasyon tulad ng pagkakasangkot ng 83 pang pulis sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ayon kay Internal Affairs Service Deputy Inspector General, Police Chief Superintendent Leo Angelio Lioterio, iniimbestigahan nila kung gaano kalalim ang partisipasyon ng mga ito upang mapatawan ng kaukulang parusa. There are some other elements of the validation. After that, I plan to recommend to the Chief PNP that these policemen who were named will be assigned also to police holding and admin unit so that we can interview them and we can continue our interrogation to get more information out of them. Sinabi pa ni Lioterio na isa sa ilalim din nila sa lifestyle check ang 83 pulis upang malaman ang uri ng pamumuhay ng mga ito. Itong 83 ngayon, we have directed na magkanda i-check na yung mga kanilang lifestyle, di ba? Kung saan sila nakatira, saan nag-aaral yung mga anak nila, ano yung sasakyan nila. Hindi pa aniya kasama sa nasabing bilang ang mga pulis na pinangalanan ng drug lord ng Central Visayas na si Franz Sabalones at maging ang nasa umano'y payola ni Kerwin Espinosa na sinasabing drug lord naman sa Eastern Visayas. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Iginiit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga sundalo na wala siyang ibinababang iligal na utos sa militar at pulis kaugnay sa kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga. Narito ang hataw na balita ni Victor Cusare. Sa kanyang pagharap sa mga sundalo ng 10th Infantry Division na nakabase sa Mawab Compostela Valley, nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang ibinababang illegal order sa mga sundalo at pulis kaugnay sa kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad. I did not order you and the police to perform punitive police action. I have declared war against the drug syndicates in this country. You know what is war. War is war. Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kanyang suporta sa mga pulis at sundalo na tutupad sa kanilang trabaho.
Itaga ninyo ito sa puso niyo. For as long as I am the President, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Pinaghahanda rin ng Commander-in-Chief ang security forces laban sa banta ng terorismo. Start to profile a bomber or a terrorist. Usually yan nakakap, ka-shades. Ang buhok minsan para makita mo peke naka-tupay. That's the wig of the men, tupay. At pag-aralan mo yung, lalo na yung mata. Malikot ang mata ng terorista. You'll have to study crime and detection. Bomba. Tapos yung profiling. How to deal with them kasi ang kalaban natin dyan, hindi naman paramihan. Nais din ng Pangulo na muling buhayin ang Philippine Constabulary sa ilalim ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas upang magamit na panlaban sa urban terrorism gaya ng Special Action Force ng PNP. Nangako din ng punong ehekutibo na ipagkakaloob ang kailangan ng militar gaya ng armas at proteksyon dahil hindi niya kayang patakbuhin ang bansa kung mahina ang AFP at PNP. Gayon din kung korap ang naturang mga organisasyon kaya nililinis ang hanay ng pulisya at militar. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Naglabas ng resolusyon ng Commission on Elections na nagpapatigil ng lahat ng ginagawa nitong preparasyon para sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Ang suspensyon na epektibo simula noong Setyembre 9 ay nag-ugat sa pagkakapasa sa third and final reading sa Senado at Kamara ng panukalang Election Postponement Bill. Ayon pa sa COMELEC, 200 milyong piso na ang kanilang nagastos mula sa budget allocation na 6 billion pesos para sa naturang eleksyon. Ngunit sapat pa nila ang natitirang pondo para magamit sa halalan sa susunod na taon. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command na malaki ang may tutulong ng Moro National Liberation Front o MNLF sa kanilang operasyon kontra Abu Sayyaf. Narito ang hataw na balita ni Dante Amento. Pinasalamatan ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command ang Moro National Liberation Front dahil sa tulong na ibinigay ng grupo upang mapalaya ang isang Norwegian at 3 Indonesian nationals mula sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Naniniwala ang AFP na malaki ang maitutulong ng MNLF sa kanilang kampanya na mailigtas ang iba pang bihag ng ASG at tuluyan ng masugpo ang bandidong grupo. 16 ang kasalukuyan pa ring bihag ngayon ng Abu Sayyaf. Kinabibilangan ito ng 4 na Pilipino, 6 na Indonesian, 5 Malaysian at 1 Dutch national. Ayon kay AFP Western Mindanao Command Commander Lieutenant General Mayralgo de la Cruz, mas kabisado ng mga MNLF ang lugar na pinagkukutaan ng mga bandido. Bukod sa matagal na sila sa mga kinilalang teritoryo ng grupo, kilala rin ng MNLF ang ilan sa mga tauhan ng Abu Sayyaf at madali rin para sa MNLF ang makipag-usap sa mga ito. They have their own ways of dealing with them. Maging ang kooperasyon ng mga residente ay malaki rin ang naitulong sa operasyon. The combination of the effort of the military and the MNLF who are from there really gives the pressure to this group to do some actions which are favorable to us. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pinaigting na operasyon ng AFP kontra ASG. Nasa 16 na batalyon mula sa iba't ibang specialization ng tropa ng AFP ang kasalukuyang nasa Sulu para sa Seek and Destroy Order ng Pangulo. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Sisimula na sa susunod na buwan ng Department of Health ang pamimigay ng ikalawang dose ng anti-dengue vaccine sa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Patuloy
Patuloy na magbibigay ng libreng dengue vaccination ang Department of Health sa mga estudyante sa pampublikong paaralan sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Eric Tayag, hindi totoong itinigil nila ang programang ito matapos mapaulat na may namatay na bata matapos mabigyan ng bakuna noong Marso. Paglilinaw ni Dr. Tayag, pulmonary edema o abnormal fluid build-up sa baga ng bata ang ikinasawi nito. Samantala, prioridad anya sa pagbibigay ng second dose ng dengue vaccine ang mga batang dati nang nagkaroon ng dengue. Kaya ang rekomendasyon ng WHO, dapat babakunahan ay yung mga nagkaroon ng dengue. Anyway, we can have dengue 4 times, di ba? Layo ng pagbabakuna na maagapan ang pagkakaroon ng dengue at pagtama pa ng severe dengue illness ng mga batang dati nang nagkaroon nito. Batay naman sa ulat ng DOH, tumaas pa ang kaso ng dengue cases ngayong taon. January 1 hanggang August 27, may gita 110,000 po ang nai-report. 16% ang tinaas kumpara sa nakalipas na panahon ng isang taon. Wala kaming na diskubre ng mga epidemic. Ito ay inaasahan namin madadagdagan pa. Pinaghahandaan na rin ng kagawaran ang posibleng pagdami pa ng kaso ng dengue, lalo na sa buwan ng Setyembre at Oktubre dahil madalas ang mga pag-ulan sa bansa. Panawagan ng DOH na patuloy na makiisa ang publiko sa kampanya laban sa dengue dahil ang Aedes aegypti rin ang klase ng lamok na carrier o nagdadala ng Zika at chikungunya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. 6 na bagong kaso ng Zika virus infection ang binabantayan ngayon ng Department of Health. Ang mga ito ay walang history ng travel, kaya itinuturing itong locally acquired. Kabilang sa mga bagong kaso ay 4 mula sa Iloilo at tig-1 naman galing sa Cebu at Laguna. Bunsod nito, nagpadala na ang DOH ng quick response teams sa mga apektadong lugar. Narito ang pahayag ni DOH spokesperson Dr. Eric Tayag. Inaasahan pa ng Department of Health sapagkat nagpadala kami ng quick response teams na maaaring madagdagan pa ang bilang ng kaso. Sa ngayon po, ang assessment namin ay wala pang active transmission sa mga lugar na nabanggit at ito ay magandang senyales. Samantala, bumili ng karagdagang 8,000 testing kits ang DOH sa tulong ng World Health Organization upang agarang makuhanan ng blood at urine sample ang mga suspected Zika virus carrier. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Ecuadorian Health Ministry is strengthening its campaign to prevent the spread of Zika virus in the region after recording more than 2,000 new cases of the virus. Raymar Origenes has the news. El Ministerio de Salud del Ecuador confirma 2,124 casos del virus Zika desde principios del año en el país. El informe, que recoge los datos hasta el 14 de septiembre, revela que 778 personas infectadas fueron diagnosticadas con prueba de laboratorio y el resto por nexo epidemiológico. En cuanto a las mujeres embarazadas, las complicaciones más vulnerables asociadas con el virus, las autoridades confirmaron 55 casos en mujeres menores de 12 semanas de gestación, 55 con la edad gestacional de 12 semanas y 57 con más de 28 semanas. Hasta la fecha, 57 bebés nacieron de madres con resultados positivos con el virus de Zika, pero ninguno registra enfermedad congénita o complicaciones asociadas con la enfermedad. Las provincias más afectadas se encuentran en las regiones costeras de Manabí, con 7,153 casos registrados. Sigue Esmeraldas con 176, y Guayas con 105, respectivamente. 3 a 12 días de la picadura del mosquito vector. También se encarga de transmitir el dengue y la chikungunya.
Los síntomas de la enfermedad son fiebre leve, sarpullido, cefalea, dolor articular, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis sin secreciones. En algunos casos, la infección puede tener complicaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré y meningoencefalitis. El Ministerio de Salud Pública está trabajando en coordinación con otras carteras de Estado al reforzar el control de vectores en áreas de riesgo y la propagación del virus mosquito Aedes aegypti. Raymar Orígenes, UNTV Noticias y Rescate, Atontaki, Ecuador. A ceremony in memory of the victims of the terrorist attacks in the past year was held at the Les Invalides Military Monument in Paris on Monday. Thousands of survivors, families of the victim, officials and politicians, including French President François Hollande, attended the ceremony. The names of the 230 victims were read during the ceremony, whilst people laid flowers in front of a memorial statue. Here's a statement of French Minister of State for Victim Assistance, Juliette Midel. La France rend hommage aujourd'hui aux 230 victimes qui sont décédées par attentat terroriste depuis le 19 septembre 2015. L'hommage de toute la nation et de toute la République est nécessaire. Il faut honorer leur mémoire. The date of September 19 is of particular importance to the people of France, as more than 50 French citizens lost their life in a terrorist attack in 1989. Indonesian authorities reject the Harvard and Columbia University research showing smoke from land fires in Southeast Asia led to more than 100,000 premature deaths last year. The government record shows only 24 deaths related to forest fires in 2015, but the research estimates over 90,000 deaths in the region alone. The country is under global pressure to put an end to slash and burn land clearances for palm and pulp plantations, which send clouds of toxic smoke over the region. Year's fires were among the worst in the region's history, with billions of dollars worth of environmental damage, weeks of flight and school disruptions, and thousands suffering from respiratory disease. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Limampung pamilya ang nawalan ng tahanan matapos na masunog ang isang residential area sa Valenzuela City kaninang madaling araw. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Maki. Good morning kuya, good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Kasarapan nga po ng tulog ng mga residente ng Telecom Compound. Yan po ay residential area sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela City nang biglang sumiklab ang apoy sa kanilang mga tirahan pasado alauna kaninang madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng Valenzuela Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay ng batang si Christian Evangelista matapos umano nitong isaksak ang kanilang sirang electric fan. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Sa lakas ng apoy ay agad na itinaas sa Task Force Alpha ang sunog, lalo pa at malapit ito sa ospital ng Karuhatan. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula ng apoy dahil sa masikip ang mga daanan papunta sa lugar ng apektadong sunog. Kaya naman ang mga residente nagbayanihan na lang bit-bit ang kanilang mga timba. Ang iba naman kanya-kanyang ligtas ng maisasalbang gamit at mga mahal sa buhay, tulad na lang ni Aling Milagros na kakaunting damit lang ng kanilang apo ang kanilang naisalba. Mahigit 50 pamilya ang apektado matapos masunog ang kanilang mga tirahan. Tinataya ng mga abot ng 300,000 piso ang halaga ng ari-ariang nasunog. Paalala naman ng Bureau of Fire Protection na bantayan ng mga nakatatanda ang mas nakababata upang makaiwas sa malaking abala. Yan ang latest. Balik sa iyo, kuya. Maraming salamat, Maki Libradilla, nagulat na live mula sa Valenzuela City. Bugbog at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng isang motorcycle rider matapos mabangga ang minamanehong motorsiklo sa truck at pampasaherong jeep sa Santa Mesa, Manila. May hataw na balita si Renante Ponte live.
Renante? Yes, good morning Angela at sa ating mga kasangbahay at good morning Kuya. Halos hindi nga ito makagalaw ang motorcycle rider matapos tumilapon mula sa minamanehong motorsiklo nang bumangga sa isang truck at pampasaherong jeep sa bahagi ng Ramon Magsaysay Bridge sa Santa Mesa, Manila kagabi. Agad nilapatan ng Pangunang Lunas ng Bureau of Fire Protection Manila ang biktima na nakahandusay pa sa kalsada. Nakilala ang nasugatan na si Rodel Reyes, 29 anyos, na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, samantalang ang kasama nito ay bubog lamang ang tinamo. Ayon sa inisyal na ulat ng Police Traffic Investigator, habang binabaybay ng nakamotorsiklo ang Ramon Magsaysay Service Road nang pumagitna ito sa truck at pampasaherong jeep, biglang bumangga ang motor sa left side ng truck at bumangga uli sa right side naman ang pampasaherong jeep dahilan ng pagtilapon ng dalawang sakay ng motorsiklo. Dagdag din na nakakita sa pangyayari, matulin ang takbo ng motorsiklo at pilit na sumisingit sa mga naunang sasakyan. Kapwa naman huminto ang dalawang sakyan at maswerteng hindi nagulungan ng mga biktima. Isinugod sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center mga biktima na inobserbahan na ng mga doktor. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat Renante Ponte, live na nag-ulat mula sa Quezon City. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Hindi ko kasi Hindi ko na nga Bakit? Hindi, natutuwa lang ako yung motorcycle rider. Aba, minamaneho yung motorsiklo. Alain mo, naisip niya yun. Alain mo yung motorcycle rider, minamaneho yung motorsiklo. Mahirap naman yata motorcycle rider, minamaneho truck. Pero mag-iingat ho Oo nga. Ang dami-dami na kasing ganyang insidente. Ngayon nakikita ko palagi yung gilid. Yan lagi na lang. Kaya sinasabihan ko palagi yung nagdadrive sa akin alerto kayo doon sa side mirror nyo sa right. Bago ka basta't umiwas, pumunta ng kanan, check mo lagi yung side mirror mo. Kasi may mga motorsiklo, gawing-gawin naman nila. Gawing-gawin nila dito, nandito ka sa itong pinaka-right side. Doon sila papasok sa right. Minsan, syempre, yung driver, alam mo yan, nalilibang siya na, iniisip niya yung kanan niya clear Dahil wala naman lalo na yung hindi naman nandun ka sa nandun sa 4 lane, nandito ka sa side na to mismo. Ang dikit mo na niyan, bangketa. Ang iniisip lagi ng driver, hindi dun dadaan yung dito sa kabila. Kasi ang passing lane dito sa kaliwa. Dun ka babanat sa kanan, yun. Pag ganun hindi nakatingin bigla, naipit. Tsaka napansin ko rin kuya sa mga motorcycle riders, mahilig sa kung saan yung masikip doon sila dadaan. Kaya actually, yun naman ang purpose ba't sila nagmamotorsiklo? Para makapakasingit-singit sila. Oo nga, kaya lang nakakaabala din. Tsaka sabi mo, mapansin mo sa mga motorcycle riders na minamaneho ay motorsiklo. Teka muna, gulo mo. Samantala, narito po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Sugatang tricycle driver matapos maaksidente sa Angeles, Pampanga, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Pagbuwag sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, pinag-aaralan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapatrolya sa South China Sea, palalakasin pa ng Japan Defense Ministry. At 2 stroke patients sumailalim sa treatment and rehabilitation sa tulong ng serbisyong kasambahay at ng UNTV partners in public service. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang tricycle driver matapos na maaksidente sa Angeles City, Pampanga kagabi. Narito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Sa pag-iikot ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Kutkut, Angeles City dito sa Pampanga, nakita ng grupo ang isang lalaking sugatan. Ayon sa biktima na kinilalang si Edwin Yutok, 33 taong gulang at residente ng Porac, pauwi na siya nang mabangga ang kanyang sinasakyang tricycle sa isang kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon si Yutok habang nayupi naman ang gilid ng kotse na nabangga nito.
Nagtamo ang biktima ng gasigas sa kaliwang bahagi ng ulo, gasigas sa kaliwang bahagi ng paa at pamamaga sa kaliwang binti na agad naman nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Samantala, tumanggi naman itong magpadala sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Pinag-iisipan ni Pangulong Rodrigo Duterte na buwagin ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na tinawag nitong most corrupt agency ng pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Janice Enhente. Tinukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Charity and Sweepstakes Office o PCSO bilang pinakakorap na ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga lokal na opisyal sa Davao City kahapon, ipinahayag ng Pangulo ang pagkadismaya nito. And even in the PCSO, it's the most corrupt agency in government. Alam mo, ang ginawa nila niyan, yung small-time lotto, pinasok nila ang wedding. And they had this agreement with government na sila na ang magpatakbo, they get a commission. Pero as it turned out, nilaglag nila 20% lang. Ito lang ang kinita ng gobyerno. Yan, yung kanila. Dahil dito, pinag-aaralan na ng Pangulo ang abolisyon ng PCSO. Parang CEO, and I hope things will improve. But sinabi ko, you make a study. If I am not satisfied that it can really prevent corruption, I will recommend for the abolition of the PCSO. Una nang itinalaga ni Pangulong Duterte si retired Major General Alexander Balutan bilang bagong General Manager ng PCSO upang matigil ang korupsyon sa ahensya. Ang PCSO ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na layong lumikom ng pondo para sa mga health programs at medical assistance at services ng gobyerno. Samantala, binalaan rin ni Pangulong Duterte ang mga tiwaling opisyal at empleyado ng Bureau of Customs o BOC at Bureau of Internal Revenue o BIR. I am warning the people there. Either you stop or you will become part of that history. Alam mo, ito, pasubuan to eh. Huwag ninyo akong hiyain. Kasi ako'y tao na, alam mo, simple lang naman ako. I'm not used to a high caliber, high fashion thing. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Lagay muna tayo ng panahon mula kay Ray Pelayo sa ating UNTV Weather Center. Ray, ano na nangyari sa ating LPA na binabantayan? Yes, Kuya, nasa labas pa rin po ito ng Philippine Air Responsibility. Ayon sa Pag-asa, malaki po ang tsansa na ito po ay pumasok sa PAR by Sunday, Kuya. Sunday. Pero ngayon, may habagat pa ba tayong nararanasan? Medyo humina po yung habagat natin, Kuya. Kaya yung Southern Luzon lang po ang medyo apektado ngayon. At isa din po sa sinasabi ng Pag-asa, Kuya, na yung ating La Nina phenomenon ay mas maliit na po ang tsansa na ito po ay umiral, Kuya. Oh, so ibig sabihin, kung wala yung La Nina, mainit-init pa rin ang panahon natin. Apo, medyo halo po, Kuya, dahil sinasabi naman ng Pag-asa kahit na hindi umiral itong La Nina, magiging above normal pa rin po yung ating mga pag-ulang mararanasan, Kuya. So mag-uulan pa rin pala. Yes, Kuya, lalo na po pagdating po ngayong October, November, December, yan po yung mga panahon na mas landfalling o tumatama po yung mga bagyo dito po sa ating bansa, Kuya. Alright. Sige, ano bang pinakamalamig na temperature natin? Sa ngayon po, Kuya, ay sa Baguio pa rin po tayo, pinakamalamig natin 16. Pero dito po sa Science Garden sa Quezon City ay umabot lamang po tayo kanina ng mga bandang alas 5 po at 24.6 degrees Celsius, Kuya. 24, mainit pa rin. Ang Tagaytay, kumusta? Tagaytay po, Kuya, medyo malisangan pa rin po. Nasa 20-21 po yung minimum natin dyan, Kuya. Yun na ang pinakamalamig nila? Pinakamalamig na po yun. Yun po ang ating temperature dyan, Kuya. Mainit Mainit. Oh. Sige, bigay mo sa amin ang kabuuang ulat ng panahon sa maghapon, Ray. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung southwest monsoon o habagat nakaka-apekto pa rin po sa may western section ng Southern Luzon at sa forecast po ng Pag-asa,
ang area po ng Ilocos, kasama na rin po ang Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, yung area po ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Palawan, makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Metro Manila naman at labing bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Tuigaraw 32 at Baguio po ay sa 16 to 22. At sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 29 degrees Celsius. Bahagyang maulap hanggang sa maulap po papawarin sa may area ng Visayas. May mga pagulan, pagkidat at pagkulog, lalo na po yung area ng Eastern Visayas. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature at 33 sa Metro Cebu and Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Makakaranas din po ng partly cloudy to cloudy skies ang area ng Mindanao at yung area ng Zamboanga Peninsula and yung Caraga region. Mas malaki po ang chance na magkaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong mabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Metro Davao 34 and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Alamin po natin ang lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin dito po sa may area ng Seoul, South Korea, kung saan maaari pong makaranas ng rain showers with possible maximum temperature of 26 degrees Celsius. Sa may area po ng Tokyo naman ay may light rains po dyan, pero yung southern Tokyo o southern Japan ay makakaranas po dyan ng masungit na lagay ng panahon dahil sa paglapit nga po nitong bagyong may international name na Malakas. At sa Taipei, Taiwan ay makakaranas po dyan ng monsoon rains. Medyo maulan po sa lugar na yan with maximum temperature of 29 degrees Celsius. Sa Beijing, China ay maaari din po umabot sa from 14 to 25 degrees Celsius ang temperatura with rain showers. Halos ganyan din po maging lagay ng panahon sa may area po ng Hong Kong. Sa Bangkok, Thailand naman medyo malinsangan. Temperature of 34 degrees Celsius with rain showers and thunderstorms. Sa Vietnam ay makakaranas po ng partly cloudy. May kaunting mga pagulan po sa may area ng Ho Chi Minh. Sa area po ng Kuala Lumpur, Malaysia, hanggang 33 degrees Celsius ang posible kong maitalang maximum temperature with rain showers. Ganun din po maranasan sa may area ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia, mayroon pong rain showers and thunderstorms with maximum temperature of 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. Atin naman pong sunset, 5:53 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula mang po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na nawalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, mula sa ating UNTV Weather Center. Silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano. Gamit ang UNTV drone, ang nagsisilbing mata sa himpapawid at pinalilipad na ating CAAP licensed pilot live. Yes, John. Yes, good morning sa iyo, Monica. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay at good morning kay Kuya Daniel. At para nga sa lahat ng ating mga kababayan na maglalakbay na ngayong umaga ay muli nating alamin ang sitwasyon ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa mga dadaan dito sa EDSA southbound, kung kayo ay manggagaling mula sa Balintawak ay maluwag pa ang sitwasyon ng traffic, subalit bahagyayang babagal habang kayo po ay papalapit ng Muñoz area. Mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan dyan sa may bahagi ng West Avenue hanggang kayo po ay makarating dyan sa may MRT North Avenue, particular na po dun sa mga dumadaan dyan sa may inner lane, dala na po ng mga bus at jeep na nagbababa ng kanilang mga pasahero. Muli po yung luluwag pagkalagpas nyo po ng MRT North Avenue Station, tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may EDSA PhilAm. Bahagya na rin pong mabagal ang usad ng mga sasakyan sa may Kamuning area, NEPA Q-Mart hanggang kayo po ay makarating ng Cubao area. Mula naman dyan sa may Santolan area, White Plains, Ortigas Avenue at Mega Mall ay asahan na po ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Magtutuloy-tuloy ang moderate to heavy traffic hanggang sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang kayo po ay makarating ng EDSA Guadalupe. Makakaramdam lamang po ng unti-unting pagluwag sa daloy ng mga sasakyan pagdating nyo dyan sa may bahagi ng Buendia hanggang sa Magallanes. Habang sa mga babaybay naman ng northbound EDSA, wala pa pong masyadong magiging problema ang ating mga motorista dahil
dahil maluwag pa ang sitwasyon ng traffic, liban na lamang po dyan sa may area po ng EDSA TAP hanggang Magallanes na sa ngayon ay nakakaranas na ng moderate to heavy traffic. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin ang lugar ng Baclaran Roas Boulevard sa mga kababayan po natin na patungo ng Manila area. Sa mga oras na ito ay light to moderate pa ang sitwasyon ng traffic sa lugar po na yan, habang maluwag at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa kabilang bahagi po ng kalsada para naman po dun sa mga patungo ng Coastal Baclaran. Habang sa may area naman po ng EDSA Balintawak, sa mga motorista po na bumabiyahe patungo Muñoz ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Gayon din ang kabilang bahagi ng kalsada. Kung kayo naman po ay patungo ng area po ng Monumento ay tuloy-tuloy din ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Puntahan naman natin ang Letre Malabon. Kung kayo po ay patungo ng Monumento area, sa ngayon ay light traffic situation pa po ang nararanasan dyan ng ating mga motorista at mga commuter. Gayon din ang kabilang bahagi ng kalsada, magtutuloy-tuloy din po ang pagbiyahe ng ating mga kababayan para naman po sa mga patungo ng C4 na Botas. Samantala sa may area naman po ng Marcos Highway, itong mga bumabagtas po sa may eastbound area, kung kayo po ay patungo ng Antipolo Rizal, ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Subalit ang kabilang bahagi po ng kalsada ay nakararanas na po ng moderate to heavy traffic dun po sa may westbound area kung kayo po ay patungo ng area po ng Cubao. Habang sa may area naman po ng EDSA Guadalupe, dito po sa may northbound area ay medyo mabigat na po ang sitwasyon ng daloy ng traffic sa lugar po na yan, habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada, gayon din medyo paghandaan na po ng ating mga motorista ang mabigat na daloy ng mga sasakyan sa may area po na yan. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na ngayon ay araw ng Miyerkules, bawal sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan muna ang ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna. Live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Angela Lagunsad. Yes, Angel. Thank you, Kuya. And now for our news abroad, Defense Minister Tomomi Inada says Japan will increase activity in South China Sea. Ryuji Sasaki has the news. 日本は米国との合同訓練と地域の海軍との2国間多国間訓練を通じて係争中の南シナ海での活動を強化する。稲田朋美防衛相によると、沿岸諸国への能力構築支援を通じて南シナ海への関与を強める。中国による東シナ海での領海侵入で論争中の日本、稲田防衛相は東南シナ海でルールを変えようとする強制的な試みを見過ごせば、その影響は西太平洋にとどまらないグローバルなものになると指摘した。 In this context, I strongly support the U.S. Navy's freedom of navigation operations, which go a long way to upholding the rule-based international maritime order. Japan, on its part, will increase its engagement in the South China Sea through, for example, Maritime Self-Defense Force joint training cruises with the U.S. Navy, bilateral and multilateral exercises with regional navies. 日本は国防総省でカーター国防長官との会談の前に南シナ海の沿岸諸国の能力構築の支援もすると述べた。中国との領土問題で対立している国々の海上法執行実務能力を高めるための最新の措置において、日本は今月ベトナムに新しい巡視船を提供する準備ができていると発表した。フィリピンに2隻の大型巡視船を提供し、最大5機の中古機偵察機を貸すことにも同意した。リュウジ・ササキ、UNTV ニュース&レスキュー、日本。 Search operations continue for survivors after a tourist boat capsized in Ayutthaya, Thailand. Kat Dumaraos has the news.
หรือว่าบ้านตึกนักท่องเที่ยวใหญ่ขึ้นผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่แผ่นขึ้นไทยมุสลิมที่ภายแสวงบนมากขึ้นขวาขนอดทำให้เกิดอุบัติเหตุรัวจมจากเหตุการณ์ที่เท็จขึ้นนี้ทันให้มีคนไทยเสียชีวิต15คนขับเรือแล่นเนยคือพายยางคนขึ้นนาเพิ่นเชื่อ21คนอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่แม่นางเจ้าพระยาแนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองขึ้นชื่อและแผ่นเมืองมรายกยกจากยูเนสโกมีที่ทางอยู่ทางยุวของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยวิวได้บันทึกนักท่องเที่ยวชาวเขาเที่ยวชาวไทยมุสลิมที่ภายแสวงเงินประมาณ100คืนซึ่งพยายามที่จะลบหรือบันทึกทรายและเสียหลักภายชื่นขับชื่นแบรีเออร์ คิดว่ายังมีอยู่ครับตอนนี้ยังไม่เลิกค้นหานะครับเพราะว่ายังบางศพยังไม่ลอยขึ้นมานะครับยังทำการสำรวจหรือหาศพอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางเรือคลาวกว่าหรือที่เกิดอุบัติเหตุมีแต่บันทึกผู้ที่สันมากขึ้นไปถึง50คืนในระหว่างที่เกิดอุบัติเหตุคนขับเรือตอนจับเครื่องเลือดแฉงควบขับเรือด้วยความประมาทผู้โดยสารเสียชีวิตและบานคุกผู้โดยสารเกินความชูคนขับเรือถูกสอบปากคำโดยทางเรือทางที่นายวันวัทีที่เขตอุบัติเหตุทางถนนและทางเรือเป็นเรื่องปกติของการท่องเที่ยวในประเทศไทยสถานที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยต่ำกว่าที่อื่นคาตุมาราว CNTV News and Rescue Bangkok Thailand At least 2 people were killed when armed men torched the headquarters of the main opposition party in Democratic Republic of Congo on Tuesday, beginning a second day of violent protests. 4 other opposition party offices were set alight overnight. The government, which is facing down protests against President Joseph Kabila, denied its forces were involved. The protests, which began on Monday, followed a decision by the Election Commission to seek to postpone the next presidential election, which was due in November. And those are the news abroad. Back to you, Kuya. Thank you, Angel. Samantala mula naman sa Davao City, ihatid sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang prom day. Victor, may buntag kanimo. Kuya Daniel, o gani ang mga balita gawas sa kauluhan. Dungan sa pagsaulog sa ikanapulo nga tuig sa Mechanized Infantry Division, gipakita sa Philippine Army ang ilang bag-ong armored personnel carrier. Ang balita ay hatod kanato ni Brian Lacanlale. Laut ali Magdala na Metro, tuki-tuking tiranra ding atlong bayong APC unmanned turret system na ning Philippine Army ding cylindrical container areti. Antila kaniti kay eksakto at kasikan ding 4 na bayong armored personnel carrier ning Philippine Army ame sa lipamu king bansang Israel. Dake na iti ning armored acquisition project ning AFP. Magdagdag pa kami ng ganyan para sa tingin ko doon na lang tayo mag-concentrate dahil siguradong tatama kaya makakatipid tayo sa bala. Konti lang ang kailangan mong bala doon. Makasalpak ya kaniti ang 25mm MK242 Bushmaster gun at atinyang secondary weapon a 7.62mm coaxial gun. In gunner's observation system na niti at inyang CCD camera, thermal imager at laser range finder. Agpangkang DND Secretary Delfin Lorenzana, plano na niti ay ipakitla kang Presidente Rodrigo Duterte ding tangki at salipang anti-kaniting karagdagan a unit. Plano na ning Philippine Army adalan lamo naman ding bayong unmanned turret system areti king Mindanao bang makasawop king pamakilaban king bangdidong grupong Abu Sayyaf at mibosnan ing bilang daring sundalong mamamate king operasyon. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Usa ka silent march ang paghimuon sa dakbayan sa Davao isip kabahin sa pagsaulog sa National Peace Consciousness Month.
Ang dugang impormasyon gikan kang Janice Inhente. Usa ka silent march ang saulogon sa syudad sa Davao dungan sa pagselebrar sa ika-13 katuig na National Peace Consciousness Month. Kada tuig ginapangunahan ang selebrasyon sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Tayo ang pagbabago, tayo ang kapayapaan mao'y tema karong tuiga. Magsugod ang silent march sa Rizal Park ug mahuman sa Rojas Night Market kung diin nahitabo ang pagpamomba kaniadtong ika-2 sa Setyembre. Sumala pa kay Pat Mayroy Vera, Communications Director sa OPAP, tumong sa panagtigom aron ipakita ang panaghiusa sa katawhang Pilipino para sa tinuod na pagbago ug kalinawon dili lamang sa Mindanao ilabi na sa tibuok nasod. We will take back Rojas and we will hindi i-erase natin yung memory ng karahasan at magiging na siya, isang place na kung saan magko-converge ang lahat ng tao para sa kapayapaan. Subay niini aduna sa Peace Fair kung diin makita ang mga booth gikan sa nagkalain-laing sektor na maghulagway sa Peace Month celebration. Mausab adunay pagkabuhaton na huni sa Kalinaw o Peace Concert na pangunahan sa pipila ka mga personalidad, labot na diri si Aisa Sigera nga maoy chairperson sa National Youth Commission. Wala nang period in history po ng ating country sa tingin namin na pwedeng magkaroon ng ganitong opportunity, no, na lahat ng revolutionary forces ay talagang supportive, no, at nagpapakita ng respeto, admiration nila sa leadership and political will ni Presidente Duterte para itigil na once and for all ang giyera sa Pilipinas. Sukad pa atong tuig 2004, ang bulan sa Setyembre, giilan ng National Peace Consciousness Month aron mahinumdom sa katawhan ang kulturang Pilipino nga nagsubay sa prinsipyo sa pagkamalinawon ug pagrespeto sa tawhanong katungod. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Gipasidan-an sa mga otoridad ang mga lumulupyo sa Cebu nga likayan ang paggamit sa LPG butane refilled canisters kay kasagaran kining hinungdan sa sunog. Ang balita gikan kang Gladys Tuabi. Ipanghingusgan ang pagbuhat og operasyon sa nagkalain-laing ahensya sa probinsya sa Cebu aron mapugngan ang mga mamaligyaay og LPG butane refilled canisters. Sa pagsugod sa miaging quarter ni atong tuig 2015, hangtod karon moabot na sa 7 ka sunog ang nalista sa Bureau of Fire Protection 7 nga adunay kalabutan sa refilled canisters. Sumala sa Department of Energy Visayas, dili moubos sa usa ka gatos ang illegal refillers o retailers sa Cebu. Dugang pa niini, ang LPG refilled canisters kay gibaligya lang og 8.50 hangtod 12 pesos nga mas barato kun itandi sa pinakagamay nga LPG container nga nagkantidad og di mo minus sa usa ka gatos. Base sa Presidential Decree No. 1865, pwedeng mapriso og duha ngadto sa 5 ka tuig o mumulta og 20,000 hangtod 50,000 ang bisan kinsa nga mamatud-an nga nagbaligya niini. As I said, wala gid tay authorized nga refiller, dealer, retail outlet ug marketer aning mga butane in canisters or LPG in canisters. Iklaro gina nato in canisters. Niini gipahimangnuan usab ang publiko nga dili mo gamit og LPG butane refilled canisters aron dili mabutang sa peligro ang mga mahal sa kinabuhi. Gipangayo sab ang tabang sa publiko nga moduol sa otoridad kung adunay mahibaw-an nga nagsupply og nagbaligya og canister para dali mahatagan og aksyon. Sa pagkakaroon gipalapdan na ang inspeksyon sa mga otoridad sa kada establishmento diri sa Cebu aron masuta kung ning sunod kini sa kamanduan nga ginadili ang paggamit sa LPG butane refilled canisters. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Og kana ang kinatibuk-an sa mga balitang prom di karong buntag. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa studio Kuya Daniel. Daghang salamat Victor Cosare. Sa Kapampangan dakala salamat Keka. Victor. Keka. Ano yung Keka, Kuya? Sayo. Keka. Dakala salamat payong nagkahalo-halo Maya Payabak karing hanggang kabalentamong Kapampangan. Ano yung sabihin ng Kuya?
magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayang Kapampangan. O ngayon sundutanan O. Ano naman yun? Sundot. Ano? Sundutan eh. Ano ba? Mali. Sundutanan Ano ibig sabihin? Sundutanan Ano ibig sabihin nun, kuya? Ituloy na natin. Wala mali. Pinatin mo lang kay Melvin Arbo ang ating pong update sa ating libreng Sakay Bus. Melvin. Malaos na ka, Melvin. Good morning po sa ating mga kasama. Good morning po, kuya. Dito na po tayo ngayon sa may Bonnie Avenue, EDSA northbound. Tayo po ngayon ay papunta na po ng Monumento area na kung saan tayo po may makasakay pa rin ng mga pasahero natin na naisakay po natin dyan sa may bandang Ayala Avenue, dyan sa may bandang Guadalupe, kagaya ni nanay, papunta po siya ng Monumento. Ang matitipid po niyang pamasahe ay 30 pesos. Kaya malaking bagay na po yung kuya na meron pong ganitong libreng sakay bus na nasasakyan po sila na makakatipid po sila sa kanilang pamasahe. Kanina kuya ay nagkaloob din po tayo ng libreng kapeng mainit na barako at libreng pandesal sa ating mga pasaherong naisakay po natin kanina pang umaga. At ang update natin, tayo po ay nakapagsakay na lang a total of 175 na mga pasahero ang atin na pong naisasakay kuya, at dyan po ay madadagdagan pa dahil nandito pa lamang tayo sa may Bonnie Avenue. Along the way, dyan po sa may bandang Ortigas, crossing, ay marami pa po tayong mga pasahero nag-aabang na maisasakay natin, maililibre sa kanilang mga pagbiyahe sa umaga pong ito. Siyempre, nakatabay pa rin dyan ang libreng Bible. Meron pa rin po tayong free Wi-Fi sa ating bus, kuya, na ang password, sinasabi ko na kagad ngayon, libreng sakay. Yan, dire-diretso lang, small letters, libreng sakay. Yan po ang ating free Wi-Fi sa loob ng ating bus. Kaya, ang mga pasahero natin ay libre silang makapanood sa UNTV app, libre silang makapanood sa UNTV through mobile po nila, kuya. At syempre, pinupromote rin po natin yung ibang mga applications na dapat natin mai-promote sa ating mga pasahero gaya ng Wish FM at ang datingdaan.org, dahil isa sa sponsor nitong ating libre sakay bus ay ang programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano ng MCGI o Members Church of God International, at syempre si Kuya Daniel, ang host naman ng programang Good Morning Kuya ng UNTV. Yan po muna ang aking update, kuya. Tuloy-tuloy po itong ating biyahe hanggang Monumento at para magkaloob tayo ng ating libre sakay sa ating mga pasero. Balik po sa inyong studio, kuya. Yan, padaanin mo, bababa Naharang mo. Bababa na naharang mo Yan. Yan po ang ating libreng sakay at nandun si Melvin Arbo. May libreng wifi pa. Yun, na masarap. Kahit traffic, may libreng wifi. Gumagana naman ba yan? Kasi mabilis ba? Oo, hindi. Problema sa wifi natin. Mga internet connection natin. May masabing meron pero hindi gumagana. Hindi, gapang. Kahit saan. Lalo pati ngayon, nga kuya. mga 3G. Dati siguro sa months ago, kahit paano may konting signal sa mga ibang lugar. Pero dito, kaya lalo sa baba natin, biglang ewan ko na lang sana isang araw naman yan ang ipatawag sa Senate hearing at saka sa congressional hearing. Bakit nga ba? Ipatawag lahat yung mga telecom companies na yan. About time na, kuya, di ba? Parang ilang taon na bang... Tsaka hindi. Siguro tignan din kung sino mga kumikita dyan. Yun mismo. Sino yung mga, baka meron din mga nalalagyan dyan. Di ba? Baka meron din dyan mga, dapat kasi napapatupad sana yung tamang paraan ng kanilang pagsiservisyo. Yes. Lalo na pag may kinalaman dito sa internet. Alam mo, sa ibang bansa, ayaw man natin, dahil of course we love our country. Gusto natin, sabi nga there's no place like home. Yes. Diba? Iba pa rin dito sa Pilipinas. Pero ang nakakalungkot,
bakit nakakapagkumpara ka kung minsan? Lalo na nga dun sa, kaya nga nagkakampanya ngayon ng presidente regarding dito sa mga corruption na yan. Yes. Diba? Dahil, kita mo, PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, supposed to be magamit sanang pang-ayuda dun sa mga mahihirap. yes. Mababalitaan mo, diba? Post-corrupt sa daw. mga nakakaraan. Kasing panahon, kaya yan tinututukan ng presidente ngayon dahil ang mga nakakaraang panahon, tinamaan ng magulo. Kung sino yung mga may pambayad naman, sila ang nakakakuha ng malaking ayuda. Totoo Tapos yung mga mahihirap, pahirapan pa rin. Totoo yan, kuya. Ang dami. I am Bureau of Customs. So, kaya ngayon si Commissioner Faildon, talagang tutok din sa customs Maglilinis daw, at kuya. nagbabanta na nga din ng presidente. Magiging bahagi kayo ng kasaysayan kapag hindi kayo nagpakatino. O ganun din ang Bureau of Internal Revenue. Isa pa yan. May Diba? personal experience ako dyan, kuya. Oo, katakot-takot na tayo naman lumpo na rin sa pagbabayad ng tax. Pagkatapos, pero mo, tax dito, tax dun, di ba? Tama. Tinatax nila to, tax nila yun. Talagang lahat na lang di ba? Lahat na lang, kunting kibot, may tax. Pagkatapos, okay na yun Kung nakikita mo talaga na yung tax mo napupunta sa Maganda. Oo. At saka kuya, sabi nila yung mga middle class, hanggang doon sasabihin natin, hindi naman masyado malaki yung kinikita. Ang laki-laki ng kaltas. Pero yung ibang korporasyon na supposedly nagbabayad ng tamang buwis, hindi daw nasisingil ng tama. Sila yung meron na may pambabayad doon sa mga corrupt, sa mga nilalagyan. Tama. Ikaw, bago mo makuha yung sweldo mo, may kaltas na tax. Yes. Yung kumpanya naman, ginagawa naman taga-kolekta ng tax. Tama. I-remit naman ng kumpanya yun sa kanila. Ahensya. Pagkatapos, madudurobo lang. Kaya Wala. sabi nga ng presidente, umayos kayo dyan. Huwag nyo akong ipahiya. Tama. Diba? Dahil, ay nako, maniwala ka. Sige, tax nyo na lahat. Naman. Ito na. Ito, good news naman tayo, kuya. 2 stroke patients ang sumailalim sa treatment and rehabilitation sa tulong ng serbisyong kasambahay, katuwang ang Medical Center Manila. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Si Mang Chris, 40 anyos, ay mag-isa na lamang sa buhay. Namamasukan siya bilang driver sa isang water station, ngunit matapos may stroke ay nawala na siya ng kapasidad na maitaguyod ang sarili. Si Aling Melissa naman, 47 anyos at isa ring stroke patient, ay natagpo ang natutulog sa gilid ng kulungan ng baboy. Silang dalawa ay kapwa kinukupkup ngayon sa bahay ampunan ng Kamanggagawa Foundation Incorporated sa Laguna. Sa tulong ng UNTV Action Center at programang Serbisyong Kasangbahay, nailapit si Mang Chris at Aling Melissa sa isa sa ating mga partner in public service, ang Medical Center Manila, upang ma-assess ang kanilang kondisyon. Ay nagkaroon ng stroke noong 2012. Chris has what we call a spastic weakness of the left extremities. Yung stroke niya, nasira yung part ng pag-control ng movement ng left side ng body. So, si Aling Melissa, nagkaroon ng weakness ng right side ng kanyang katawan. Kung ito ay stroke, ang stroke ay nasa kaliwang bahagi ng utak, kaya ang apektado ay ang kanang bahagi ng katawan. Sa tulong ng Manila Med's Radiology and Imaging Department, sumailalim si Chris at Melissa sa magnetic resonance imaging o MRI upang higit na masuri at mapag-aralan ang brain damage na dulot ng stroke at mabigyan ang mga ito ng tamang management. Matapos ang process of evaluation, binigyan naman sila ng post-stroke rehab recommendation. Chris, just to improve the function of the left hand, improve lang natin ang function. Kaya gagamitan natin siya ng restorator, gamitan natin siya ng mga activities or exercises para magalaw niya yung kanyang left extremity. Lubos naman ang pasalamat nila Chris at Melissa sa tulong na ipinagkaloob sa kanila ng UNTV, katuwang ang mga partners in public service nito. Nagpapasalamat po ako sa UNTV, kay Kuya Daniel Rason, sa Manila Med, at kay Dr. Mansano. Maraming salamat po. Nagpasalamat ako sa nakatulong sa akin. Masaya ako. Dagan salamat. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, balitang sports naman tayo kasama si Rina Villamor.
Yes, Rina. Oh. Kuya, good morning. Kanina narinig ko yung sinabi mo about the BOC, no? Ito nga yung pagsali nila ngayon sa UNTV Cup. Tinawag silang Transformers dahil sabi nga nila, sa pagsali daw nila dito sa UNTV Cup, sana ma-transform daw yung kanilang image sa publiko kasi gusto nga nila na ipakita na malaki din yung puso nila sa pagtulong nila dun sa mga chosen beneficiaries nila, Kuya. Oo, at hindi lang, kumbaga yan ay kasabay ng kanilang paglilinis na ginagawa dyan sa Bureau of Custom. Yun ang nabansagan na yan eh. Agency daw yan eh. Ha? Oo. Diba? Kostong nga eh. Dahil talagang lahat ng Maraming kotong. Pero ngayon, yan ang isinusulong ng BOC Transformers. That's right. Malakas-lakas sila, Kuya, kasi nung first game nila nanalo sila kontra sa GSIS Furies. Oh, wow. Sabi Tingnan nga natin. kuya ni Rina, sabi ni Ryan Ramos, minsan nakakwentuhan ko siya. Tansya daw niya medyo isa ang BOC sa posibleng Papasok. maging top contender this season. Ang patangkad nila eh. Oh, well. Maraming lalaki close nila. before, diba? Di ba sa kanila si Marlu, yes. Marlu Aquino. Marlu Aquino. Taas no? Lumiyad lang inabot na yung ring eh. Lumiyad na nga. Naabot na yung ring. Hindi na tumalon. Nagpa-picture nga si Rina parang nasa bukom-buko. Kuya, hanggang bewang lang ako. Nasa bukom-buko. Hanggang bewang lang ako, Kuya. Nung kuya, nung ina-assist namin silang papasok. Hello po, hi sir, gumanon ako. Diretso lang. Baka hindi ako nakita. Lito kasi. Sabi mo naman kasi, hi sir, nakaganyan ka. Di nasa pusod ka lang. Ano ko napansin? Diretso. Tumalong ka, hi sir. Tinataas ko yung kamay ko. Technique ko yun para mapansin nila ako. Hello, sir. Gamitin mo yung di ba meron kang yung ginagamit mo na parang merong pang jump? Kangoo jumps, Kuya. Yun. Gamitin mo yun, di ba? Habang nagre-report ako, nag-exercise pa ako, di ba? Pero magandang aabangan natin mga kababayan dito sa mga games ng UNTV Cup. Meantime, ano ang balita natin sa sports arena? Ito, Colombian cyclist Naito Quintana sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa kanyang pag-uwi mula sa Vuelta a España. Nakuha ni Quintana ang kampyonato kay British cyclist Chris Froome na tumalo sa kanya sa 2016 Tour de France. Ito ang unang panalo para sa Colombia matapos ang 29 na taon nang unang manalo si Lucho Herrera noong 1987. Samantala, Chinese basketball star player Jean Lian pumirma sa Los Angeles Lakers matapos ang kanyang nakakamanghang performance sa Olympics sa Chinese national team. Ang 28 anyos na manlalaro ay una nang na-draft noong 2007 sa Milwaukee Bucks. Sinabi ng basketballista na nakakaramdam siya ng pressure na mapabilang sa isang malakas na kupunan pero gagamitin niya ito para mas mapabuti ang kanyang paglalaro. Si ay dati na ring naglaro sa New Jersey Nets, Washington Wizards at Dallas Mavericks. Kapwa naman ang ngakong babawi ang Senate Defenders at Ombudsman Graft Busters sa kanilang sagupaan sa linggo matapos matalo sa kanilang unang laban sa UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. UNTV Cup Season 5. Villanueva. Luanzon on Zagala. Zagala attacks using the screen. Isa na namang kapanapanabik na sagupaan na matutunghayan ng ating mga kasambahay sa Game 1 ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Maghaharap ang Senate Defenders at Ombudsman Graft Busters alas 2 ng hapon sa University of Makati Gymnasium. Kapwa uhawang dalawang koponan na manalo matapos matalo sa kanilang unang salang sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Tinalo ng defending champion AFP Cavaliers ang Senate Defenders sa opening game ng UNTV Cup Season 5 sa MOA Arena sa Pasay City noong August 29 sa score na 85-71. Kinapos naman ng Ombudsman Graft Busters sa kanilang mahigpit at dikitang bakbakan kontra Malacanang Kamao noong September 11 sa score na 82-70. Ito'y matapos na ma-injury ang kanilang 6'5 center na si MC Caceres at napilitang ilabas sa last 4 minutes ng ball game kung saan nagsimula naman ang 17-0 run ng Malacanang upang itala ang kanilang unang panalo. Samantala, tiniyak naman ng Ombudsman na makapaglalaro na ang kanilang sentro sa susunod na laban. Hindi naman siya pulled muscle nag-cramps lang siya hanggang groin
So yun lang, medyo makakabalik. Magtitiis lang kami ng konti sa pagod para masustain namin hanggang end of the game. Desidido rin ng Grabbusters na maitala ang kanilang unang panalo sa UNTV Cup. Matatanda ang nabigong maipanalo ng Grabbusters ang lahat nilang laban sa torneo sa una nilang salang sa UNTV Cup noong Season 4. Lalaban kami, bibigay kami ng magandang laban yan at pangako, hindi masisiro to. Pangungunahan ng ombudsman ni na former PBA players Manuel Caceres, Rizal Castro at former 2001 RP Men's Basketball Team player Ronnie Zagala. Samantalang mga dating professional basketball players na sina Marlon Ligaspe at Samuel Marata ang makakatulong ng Senate Defenders na pinangungunahan naman ng kanilang captain balls na sina Senator Sonny Angara at Joel Villanueva. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. This coming Sunday, September 25, magkita-kita muli tayo sa University of Makati Gym kung saan magkakaroon tayo ng triple header. Una dyan ang game ng Senate kontra sa Ombudsman, second ang game ng Judiciary kontra BOC at GSIS kontra HOR. At yan muna ang latest sa mundo ng sports, Kuya at Monica. Maganda laban, ha? Oo, medyo mahigpitan yan. Pagka pinaghalo mo yung English at Tagalog, ang tawag ay? Taglish. Yan. Pagka pinaghalo mo yung Spanish at English, ang tawag ay? Spanglish. Spanglish. English ba sabi mo, Kuya? Sorry. Oo, pagka Spanish, English. Pagka Spanish at Tagalog, Spanggol. ha? Spanggol. Yan, Kuya. Ang pangit Hindi. Spanglog. Spanglog pala. Diba? Spanglog. Oo. Kaya sabi mo nga, Rina, ay 20 siyam. 20 siya. Ayos, ah. Oo, 20 siya. Matapos ang 20 siyam na taon. Sorry. 29. Sino nagsulat niyan? Ako din yun. Nagsulat ng sports, Kuya. Ako lahat. Ikaw din nagsulat ng sports. Sabi ko na. So yan ang Spanglog. Pagkatapos ng 20 siyam na taon. Bago yan, ah. Sorry. Maganda yan. Hindi. Kuya. Kasi bakit? Kayo lang ba meron? Spanglish lang? 29 ba dapat? Taglish lang ba meron? Oo, di ba? Yan ang Spanglog. Di ba? naman nag-i-Espanyol sa Pilipinas. Oo, 20 siyam. Oo. O, tsaka ano pa? Peace, Kuya. 20 isa. Oo. Ilan taong ka na? 20 Parang ilang taong ka na? 20 Kuya. 34. 32. Maganda din ang tunog, ha? Bago yun, 20 siya. Si Rina magpapasimula ng magpapauso niya. Yan, oo. Bakit Taglish lang ba pwede? Tama. Hindi, di ba? Bakit pag Taglish tinatanggap natin, di ba? Pwede. Bakit di natin umpisahan ng trend na to? Yan ang bago ngayon. Spanglog, di ba? 20 siya. Ang oras po natin ay alas 7:54 ng umaga. Maraming salamat. Muchísimas salamat, Rina Villamor, sa ating sports balita. Pinasaya tayo ni Rina ngayong umaga. At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Unet TV. Ano yun, Kuya? Unet TV. Unet TV. Ano yun, Kuya? UNTV. Unet TV. Pag sinabi mo in Spanish, UNTV. Oh, Unet TV. Unet TV. Unet TV. Unet TV. 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 Iba naman yung TV. Iba yun. Sa baga Iba yun Sa baga tayo. Sa baga lang alam mong TV? Tsaka television, yun. Ano TV yun. TV. Diba? TV. Ano pa ba, Kuya? TV naman yung sinasabi nyo ata. Pagka TV, alam mo yung TV? Hindi. Yun yung nangyayari sa mga constipated. Ayun nga. TV. Akala ko tibin yun, Kuya. Nagtitibi. Tibi lang pala. Naririnig ko kasi.
UNTV. TV. Une TV. Une TV. Une TV. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Miyerkules, Setyembre 21, 2016. Susunod na po ang programa Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. No? Okay, maalis ha. Bawal ang Pikon.